Sa detalye po ng mga balita, ang reorganization sa Office of the President ang kauna-unahang executive order na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, hindi prioridad sa ngayon ni Pangulong Duterte ang bumiyahe sa ibang bansa dahil nais munang tutukan ang mga problema sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Hindi prioridad ni Pangulong Duterte ang pagbiyahe sa ibang mga bansa. Sa halip mas nais tutukan ng Pangulo ang mga problema ng bansa. He did say that he would like to spend more time first in the Philippines addressing domestic issues. So maybe foreign travel is really not priority at this stage. Ayon kay Abella, inaayos pa ang magiging official residence ni Pangulong Duterte sa Maynila. Ngunit hindi pa tiyak kung sa bahay pangarap o sa palasyo ng Malacanang. You're spending a lot more time here, considering the fact that he is, in a sense, parang bi-coastal siya, no? He's both north and south. Samantala, inilabas na ng Malacanang ang unang executive order ni Pangulong Duterte. Ito ay may kaugnayan sa reorganization ng mga ahensya na nasa ilalim ng Office of the President, kung saan pangangasiwaan ng Cabinet Secretary na si Secretary June Evasco ang 12 ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang mga sensitibong ahensya na Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC, National Anti-Poverty Commission, National Food Authority o NFA, National Youth Commission, Philippine Coconut Authority at Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Pinag-isa na rin sa ilalim ng Office of the Special Assistant to the President ang pangangasiwa sa Office of the Appointments Secretary at Presidential Management Staff. Binuo rin ang tinatawag na Events Management Cluster na kinabibilangan ng Presidential Management Staff, Presidential Security Group, Presidential Protocol Office, Media Accreditation and Relations Office at Radio Television Malacanang para sa mas maayos na koordinasyon at paghahanda sa mga presidential engagement. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.